Nagsimula ang kwento sa isang maliit na bayan na kilala sa tawag na Ilaya, tirahan ng isang tagapag-alaga ng baka na nagngangalang Jojo. Si Jojo ay isang taong lubos na pinagkakatiwalaan upang mag-alaga ng mga baka na pag-aari ng isang lokal na opisyal na hindi iba kundi ang pinsan ng gobernador, isang lalaking nagngangalang Freddy. Isang araw, naghahanda si Jojo upang ihatid ang mga baka ng gobernador sa isang parada na labis na inaabangan. Doon ay nakilala niya ang isang kilalang tao sa mundo ng bentahan ng baka na nagngangalang Mondo. Si Mondo ay may pambihirang reputasyon sa pagpapanatiling malusog at malakas ang mga baka kaya't siya ay hinahabol ng mga gustong bumili ng baka sa bayan ng Ilaya. Bukod kay Mondo, may isa pang lalaking lubhang interesado na bumili ng mga baka mula sa rancho ng gobernador. Ang lalaking iyon ay si Pedro na mayroon ding malaking interes sa negosyo ng baka. Nagsimulang mag-usap sina Jojo at Pedro at kalaunan ay nagkasundo silang bumili ng 3 baka sa presyong napakaabot kaya, na 90,000 piso. Masayang nangako si Jojo na ihahatid ang mga baka kay Pedro kinabukasan. Hindi rin nakalimutan ni Jojo na humingi ng paunang bayad bilang tanda ng kaseryosohan. Matapos ayusin ang bentahan, ipinagpatuloy ni Jojo ang paglalakbay at nakilala ang kanyang amo na si Antonio pati ang kanyang pinsan na si Freddy. Lumalabas na si Freddy ay isang gobernador na may ugaling mahilig magwaldas at magsaya kasama ang mga babae. Bukod pa rito, siya ay nagbabalak magpatayo ng isang palipara na inaasahang makatutulong sa kanyang hangga't muling maging gobernador. Nagpasya rin si Freddy na hatiin ang ilang lupain sa iba't ibang partido, kabilang ang alkalde at mga lokal na pinuno, bilang bahagi ng kanyang plano. Pagkatapos noon, umuwi si Freddy sa bahay. At sinalubong siya hindi ng isa, kundi 2 babae na kanyang kinahuhumalingan. Ang gabing iyon ay naging napakasaya para kay Freddy na syempre ay kanilang ginugol sa paglalaro ng futsal. Kinailangan pa nga ni Freddy na sabay na bantayan ang 2 goal ng gabing yun, ngunit dahil sa teknik na mayroon siya, nagawa niyang tapusin ng maayos ang laro. Habang lalong lumalalim ang gabi, si Jojo na tapos na sa kanyang mga gawain ay umuwi na rin sa kanyang bahay. Mainit na sinalubong si Jojo ng kanyang asawang si Carmela na may nakabibighaning kagandahan. Nang gabing iyon, walang pag-aalinlangan na niyaya agad ni Jojo ang kanyang asawa na maglaro ng futsal at naging napakasaya at kapana-panabik ng laban. Pagkatapos mag-ehersisyo, umalis si Jojo at gumawa ng isang hindi inaasahang bagay. Ninakaw niya ang mga baka ng sarili niyang amo na balak niyang ibenta kay Pedro. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng kanyang amo at agad na ipinasok sa kulungan. Kinabukasan, dumating si Carmela upang dalawin ang kanyang asawang nakakulong sa likod ng rehas. Sinubukan ni Carmela na kumbinsihin ang lahat upang mapalaya ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagpunta sa bahay ni Freddy, ngunit sa halip, pinalaya siya ng gwardya. Gayunman, hindi sumuko si Carmela. Nakatagpo niya ang grupo ng kampanya ni Antonio at ang asawa ni Freddy na bumibisita sa baryo. Sinamantala ni Carmela ang pagkakataong ito upang ikwento ang sinapit ng kanyang asawa. Ang asawa ng gobernador na nagngangalang Amor ay labis na nagulat sa kanyang narinig. Pagkatapos noon, makikita si Amor na umuwi sa bahay at natagpuan ang kanyang asawa na naglalaro ng futsal kasama ang iba. Tumugon lamang si Freddy ng isang ngiti na parabang normal lang ang ganitong asal. Ngunit syempre, labis na nasaktan si Amor. Paano matatanggap ng puso ng isang asawa ang ganitong sitwasyon? Walang pakialam na sinabi ni Freddy na kung nais ni Amor na makipagdiborsyo, ihahanda niya ang lahat ng kinakailangang dokumento. Hindi nagtagal, itinuro pa niya ang isang babaeng nagngangalang Alexandra upang maging bago niyang asawa. Si Alexandra ay inatasan din bilang tagapangampanya kapalit ni Amor. Sa harap ni Antonio, si Amor ay nadismaya at umiyak. Ngunit ang tunay na nangyari ay inutusan si Antonio na pakalmayan si Amor, at ang katotohanan ay si Amor ang ikalawang asawa ni Freddy, samantalang ang unang asawa ay matagal nang nakipaghiwalay dahil hindi na kinaya ang kanyang ugali. Hindi basta sumuko si Amor. Pumunta siya sa bahay ni Carmela at sa simula ay umasa si Carmela na palalayain ni Amor ang kanyang asawa, ngunit sa halip, nagbigay si Amor ng isang hindi inaasahang alok. Inalok niya si Carmela na maging babae ng kanyang asawa kapalit ng halagang nasa loob ng isang sobra. Nangako si Amor na palalayain ang asawa ni Carmela matapos niyang mapanalunan ang puso nito, kahit kapos sa buhay si Carmela. Mahigpit pa rin niyang pinanghawakan ang kanyang dangal at mariing tinanggihan ang alok ni Amor. Gamit ang kapangyarihang mayroon siya, inilipat si Jojo sa isolation cell nang walang malinaw na dahilan. Nagsimulang magtaka si Carmela tungkol sa sitwasyong kanyang kinakaharap. Nang maghanap siya ng sagot, nakipagkita siya kay Amor at nabunyag na si Amor ang nasa likod ng pangyayaring yun. Ginamit ni Amor ang kanyang kapangyarihan ng abusado. Sa huli,
wala nang ibang pagpipilian si Carmela kundi tanggapin ang kasunduang inalok ni Amor. Ipinaliwanag ni Amor na si Carmela ang tipo ng babaeng gusto ng kanyang asawa at nagtakda siya ng halaga na 10 na milyong piso. Matapos ang pag-uusap, nagkasundo ang dalawa. Samantala, ang isa pang babae na asawa rin ng kanyang asawa ay nagsimulang manindak kay Amor. Ipinapakita na ngayon ay mas malaki na ang kapangyarihan nito kaysa sa kanya. Sa ibang lugar, lalo pang pinatatag ni Freddy ang kanyang suporta upang maging gobernador. Ipinaliwanag niya ang proyekto ng pagpapatayo ng paliparan na magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang bayan. Ang proyektong ito ay kinasasangkutan ng mga developer at mamumuhunan, at lahat ay magkakaroon ng bahagi sa pamamahala ng lupain. Ang kailangan lamang ni Freddy ay ang suporta ng lahat upang maging gobernador sa susunod na termino. Pagkatapos ng pulong, umuwi si Freddy, ngunit doon ay nagulat siya sa presensya ni Carmela. Labis siyang nagulat at nagtanong kung bakit ginawa ng kanyang asawa ang ganito. Nang gabing yun, agad silang nagdaos ng isang napakasayang at nakaaliw na laban ng futsal. Kinabukasan, ang epekto ng laban noong gabi ay naging positibo para sa relasyon nina Freddy at Amor. Mas naging romantiko sila. Ginawa ni Amor ang hakbang na yun upang mapanatiling mas mahulog ang kanyang asawa kay Alexandra, ngunit matapos ang gabing yun, lalo pang nahumaling si Freddy kay Carmela. Nagbigay si Freddy ng isang espesyal na alok kay Carmela, palalayain ng kanyang asawa at tatanggap si Carmela ng halagang mas malaki pa kaysa sa alok ni Amor. Bukod pa rito, si Carmela ay magiging personal assistant ni Freddy at sasamahan siya saan man siya magpunta. Hindi na matanggihan ni Carmela ang alok at napalitan niya si Alexandra sa posisyon. Dahil dito, labis na nadismaya si Alexandra dahil ibinigay na niya ang lahat ngunit si Carmela pa rin ang pinili ni Freddy. Sa mga sumunod na araw, sina Freddy, Amor, at Carmela ay palaging umiikot upang mangampanya sa harap ng publiko. Ipinakita ni Freddy ang sarili bilang isang kagalang-galang na gobernador na labis na nagmamalasakit sa kanyang mga mamamayan. Marami siyang ipinangako upang gawing maunlad at masagana ang kanyang nasasakupan, ngunit sa likod ng kanyang imahe, si Freddy ay isang malupit na tao at hindi nag-aatubiling gawin ang anumang paraan para sa sariling interes. Matapos ang mga pangyayaring ginawa ni Amor, nagpasya si Freddy na hiwalayan siya. Kahit pa tinanggap na ni Amor ang presensya ni Carmela sa tabi ng kanyang asawa, lubos na nalugmok si Amor sa kalungkutan at nagplano ng paghihiganti sa tulong ni Antonio. Pagkatapos, pumunta si Antonio sa bahay ni Jojo at dinala siya upang makipagkita kay Amor. Isinama ni Amor si Jojo sa kanyang plano, ginagawa siyang kasangkapan upang alisin si Freddy kapalit ng pangakong ibabalik ang relasyon ni Jojo kay Carmela. Habang isinasagawa ang kampanya ng gobernador, mabilis na tinupad ni Jojo ang kanyang tungkulin at nagtagumpay na alisin si Freddy. Ngunit sa kasamaang palad, si Jojo ay inalis din ng mga tauhan ni Freddy. Agad na gumanap si Amor bilang isang nagluluksa na byuda, nagkunwaring malungkot sa pagkamatay ng kanyang asawa at nagbigay ng matapang na pahayag na humihiling ng nararapat na parusa sa pumatay sa kanyang asawa. Pinalitan ni Amor ang posisyon ng kanyang asawa bilang gobernador. Samantala, binigyan si Carmela ng pera at pasaporte upang makatakas palabas ng bansa ni Amor. Nagpasya si Amor na ipatapon siya upang maiwasan ang parusa mula sa mga awtoridad. Ang personal na paghihiganti ni Amor laban sa kanyang asawang nagmalabi sa kanya ay matagumpay na naisakatuparan, at doon nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.